Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5, Jess na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Martes, loose firearms ka gun running activity sa Iloilo Province, ginatutukan sa nagahilapit nga eleksyon. Election period ka gun ban magasugod na sa Enero 12. Duha ka security personnel lang ang tugutan sa tagsa ka kandidato sunod sa COMELEC. Duha sa 6 ka suspect sa pagpang-hold up sa mga kolektor ng soft drinks company sa Pilar Capiz na dakpan na. Presyo sang kamatis sa Bacolod City hinali nagsaka sa kapin 200 pesos kada kilo. Rider kag ang kasini nga sakay sa motorsiklo patay sa makabunggo sa truck sa Leganes, Iloilo. Kag Thai-inspired nga kalanan sa Dumangas, Iloilo ginapadulungan sa mga luyag sang relaxing vibe sa kilid sang baybay. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Jethro Charlatan. Election period ka gun ban magasugod na sa Enero 12. Kapulisan ginatutukan ng loose firearms ka gun running activities. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Naglabot sa 154 ka mga persona ang nadakpan sang Iloilo Police Provincial Office kaangot sa gun running activities kag paghupot sang loose firearms sang 2024. 178 tanan ka mga armas lutang ang nakumpiskar sa kapulisan paagi sa search warrant kag entrapment operation. Nagdangat naman sa 743 ang accounted firearms paagi sa tukang kontra-armas lutang sang IPPO. Sang Nobyembre, 6 ka mga persona ang nadakpan sa Barangay Canuan, Estancia, Iloilo, bangod ginapasuni nagabaligya sang hindi lisensyado nga pusil. Ini nga mga aktibidad ang tutukan sang IPPO sa pagsugod sang election period sa Enero 12. Puspusan na nga itong sining kampanya kontra sa mga loose firearms. Kasi na presume natin ini nga pwede magamit during election. Sumugod sa sining nga Domingo, ipatuman na ang gun ban o pagdumili sang pagdala sang pusil, explosives, kaganuman nga deadly weapon sa gwasang balay. Bisan lisensyado, suspended ang ginatawag nga permit to carry firearms. Mahimo lang makadala ang mga persona nga nakakuha sang Certificate of Exemption halin sa COMELEC. Kaangay na lang sa mga otorisado nga uniform personnel sang isa ka aspirant. Sunod sa COMELEC, 2 lang ka security personnel ang tugutan sa tagsa ka kandidato. Ang isa ka personnel ang otorisado lang sa isa ka pusil nga nakarehistro man sa iya. Sunod sa Police Regional Office 6, 3 na ka mga politiko sa Iloilo ang ilagin endorso para makakuha sang security personnel bangod nakitaan sang pamahog ang mga ini. Ang mga madakpan sa pagbayolar sang gun ban ang mahimo mapreso sang hindi magnubo sa isa ka tuig kag hindi magsobra sa 6 ka tuig. Mahimo naman ma-disqualify ang mga politiko nga magalapas ni. Sa karon, preparado na ang PRO6 sa pagpatuman sang gun ban. Lakip na diri ang pagpasangkad sang ila checkpoint operations. Naka-in-place na yung mga checkpoints natin. But, yung pagkanta kasi natin ng checkpoint is, hindi naman yung static talaga na, kumbaga mobile pa rin sila. Upod Kirumel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Duha sa ginabanta 6 ka suspect sa pagpang-hold up sa mga empleyado sang isa ka pribadong nga kompanya sa Banwa sang Pilar Capiz, arestado sang kapulisan. Inside job isa sa mga ginakonsiderar nga motibo. Si John Sala nakatuto. Nadakpan na sa kapulisan ng 2 sa ginabanta 6 ka mga sospek na nag-hold up sa mga empleyado sa isa ka soft drinks company sa Barangay Santa Fe, Pilar Capiz, Domingo sang aga. Ang mga arestado mo sa John Francis Morenes alias Rambo kag Gemary Daquilania Lunsay Pumuluyo sang Dumaraw, Capiz. Madasi nga natumod ang mga sospek paagi sa nangin pahayag sa mga witness kag litrato ang ipakita sa kapulisan sa Rogues Gallery. Pag-check natin sa mga biktima, sir, positively identified nila inang duwa. That's why, si Capiz, ling effect naton ang arrest sa Banwa pang Dumaraw sang kagabigon sang January 6. Si Morenes ang nagpatigayon nga mahulam ang getaway vehicle samtang si Daquilania naman ang ginatudlo nga driver sang salakyan. Ginhulam ni Morenes ang nasambit nga salakyan si Abayaw sa Dingle, Iloilo. Dugang pa ni Captain De La Cruz una ginpahayag nga 4 ang mga sospek apang posible nga maglampot sa anom bangod sa mga dugang impormasyon nga ilan nakuha.
Lakip sa mga nagapabilin pa nga at large ang isa ka dismissed police officer nga ginaaligar pumuluyo sa banwa sang Pavia Iloilo kag may kaso sa illegal nga druga. Masobra 3.4 million pesos nga cash kag masobra 1 million pesos naman nga balor sang tseke ay nakuha sa mga biktima sa tiyon sang pagpang-hold up. Inside job ang isa sa mga ginatutukan nga anggulo sang kapulisan sa insidente. Wala na itong ginadulay na sa anggulo nga base may sila sa kumpanya na nadibiktima kasi may nakapag-tip or sadyang nadulas lang ang dila sang isa sa mga biktima nga inino nga base nag-inom sila nga may mga muna sila kadagko nga kwarta nga dala pagabiyahe sila. Matandaan nga unang gideklarar sa mga biktima nga yara lang sa ginabulubanta 1 milyon ka pesos ang cash nga nakuha sa ila apang sa ulihi ini ang nagsaka sa kapin 3 milyones pesos. Suno sa kapulisan posible nga nagsalig mato lang ang pahayag sa mga biktima sa inisyal nila nga pagpang-usisa. John Sala, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City, kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod na si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga pugso, madamogin nga salamat. Samtang sa Bacolod City naman, presyo sang kamatis bao naglabot sa 200 pesos kada kilo. Supply halin sa Canlaon City, probinsya sa Negros Oriental, limitado bangod sa paglupok sa Mount Canlaon. Garing balitang aton gintutuka. Kung sa to, yara lang sa 140, tubtob 150 ang kada kilo sang kamatis. Sa una nga simana sa Enero, naglabot na ini sa 180, tubtob 200 pesos kada kilo. Ang pila ka mga nagabakal sa Libertad Public Market para kung tani ibaligya lang kamatis sa ila tiyangge. Nagapanghakroy sa hinali nga pagtaas ang presyo. Kaluluoy lang sang gabalakal eh. Di kami maginansya lang man kami mo. Ang ideya ko, isipon ko niyo, example, baka ko dibi 100. Isipon ko kung pila ka bilog, tapos i-divide ko na siya. Ginabaligya ko na nanitag 5. Kaya pangita man sila sang manami nga klase. Sa siri nga baligaan, talalupang doon nga madamo na sa makabing nga reject. Pero mapuslan pa, rason niya ginabaligyan na lang sa 40 tubtob 50 pesos kada kilo para maubos. Si Rolando nga nagaluto para sa charity nga nagatatap sa makatigulangan kag kabataan. Nag-adjust man sa kadamuon sa ginabakal nga kamatis kag iban pa nga kararuton. Kamahal naman sa tanan nga ng balaklon mo, tiway tamay mo, kundi baklon gini kay para makakaon man ang galilistar to. Isa pa lang gani ka kilo kanto nga, sobra na 400 nga kamatis. Sunod sa managbaligya nga si Angeles nga nagapuyo sa Barangay Pula, Canlaon City nga kabahin sang 6 km permanent danger zone. Apektado sang paglupok sa Mount Canlaon ang ilang mga pananom. Kung pananom to, ubos man sa abo. Pag-abot bahal. Once na sa maanuhan sa abo, na siya dayon, lata, na siya dayon diretso. Green tapos dugay-dugay yan na ma-brown. Bangod sa aktibidad sa bulkan sa Disyembre, ginadumilian ko ng pagtanom lapit sa tiilan sa bulkan rason nga kulang gid ang supply. Hindi pa mabanta sa mga manugbaligya kung saan mabalik sa normal ang supply sa kamatis. Kag iban pa nga ulutanon, halin sa Canlaon City, samtang padayon nga ginabantayan ang aktibidad sang bulkan. 180. Basta 200. Why produkto sa Canlaon kamatis? Galikramo gid. Malang presyo. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, Western Visayas. Mga kapuso, patay ang mag-ugangan nga sakay sang motorsiklo matapos makabunggo sa truck nga may karga nga backhoe sa barangay Bigki, Leganes mga alas 11:10 sa gabi sang Enero 5. Mga biktima mo sanday Mira Luna Andrada, 48 anyos, driver sang motorsiklo kag ang kasini nga si Jomel Katahay, 27 anyos, lunsay mga residente sang barangay Baldoza, La Paz. Suno kay Police Master Sergeant Leo Barnuevo, ginpahayag sang truck driver nga si alias JR sang barangay Asian Leon nga nagliko ini pasulod sa ila compound, hinali lang may lumagapok sa likod sa iya truck. Sa ilang ginlantaw dito kag nakitaan ang duha ka mga biktima nga nagahuray-ad sa kalsada. Gilayon sila nga gindala sa ospital, apang lunsay gindeklarang dead on arrival. Mag-atubangay pa liwat ang magtimbang nga bahin para sa nagakaigo nga disposisyon sa kaso. Posible wala nila siguro matulupanggan o kung wala nila makita kitang truck na nagapundo na siya ngalaan sa pasulod na sa garahe. Makikita natin mga malasig ang nilagan sa mga motorista.
Mga puso, tara let's! Thai vibes bala ang ginapangita nyo nga lugar nga pwede lagawan. Kagkanaan ay labi na kun weekends. Lakata sa Banwas ang Dumangas, kag dito magpanglugayawan. Kaupod, si John Sala. Sa paglabay mo kun aga diri sa Barangay Ermita, Dumangas, Iloilo, sigurado nga mapa-second look agad bangod sa mga matahom nga mga payag-payag nga ini nga daw yara ka lang sa Thailand. Mayara pa sang fountain kag lanterns. Ginapalibutan pa ini sang mga matahom nga katunggan. Kag may ara man sang picture-taking area sa diin background mo ang sertipikados kag kadagatan. Apang ang matuod nga magic sang lugar, makit-an sa kagabihon. Kung magsiga na ang mga suga kag lanterns, magical na ang feel sa lugar. Hindi ko mag-travel, tiya mo nga nakita ko nga sa punong na di mo. Tiya mo nga gusto ko mga amuni nga vibes, Thailand vibes. Kaya do katahom siya kung ibutang mo siya sa tubig, bala sa water. Do katahom sa iagid lang tawon kung Thailand nga team. Perfect gid gani ang lugar kung gusto mo sang chill lang kag makarelax malayo sa city life. Si Ivan masami nga escape ang lugar sa stress kag kakapoy kun weekend. May isang amenities na may isang vibes basta na may isang surroundings do ka makarelax kag dire ko makadto ka perme. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, updanta ang mga aklanon sa pagselebrar sang Mother of All Philippine Festivals, ang Kalibo Señor Santo Niño Ati-Atian Festival 2025. Maglawas sa performances sa mga magapasakop sa street dancing, balantayan ang ipakita nga beauty, wit, and talent sa mga kandidata sang binibini ng Kalibo Ati-Atian 2025. Mangin-host si Anjo Pertiera sa Coronation Night. At syempre, maghaharana naman sa mga kandidata si Luke Conde. Kilitay kita sa Biyernes na ina, mga kapuso, January 10, 7 p.m. Kalibo Ati-Atian Festival is a celebration like no other. One where you just don't watch, you participate. Paint your face, umagbutang itbuling, and be part of the Kalibo's rich heritage. Kalayong madasig nga naglapta sa nagluntad nga sunog sa distrito sang Lapu, Subong nga hapon. Ang detalye sini sa pagbalik sang 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 17 ka mga pamalay, ginlamon sang kalayo sa sunog nga nagluntad sa Barangay Rizal, Lapus Sur. Si Kim Salinas nakatutok live. Kim? Jerd, nagkinaran-karan ang mga pumuluyo sa Barangay Rizal, Lapus, Iloilo City matapos ang sunog na nagluntad sa lugar pasado 1:00 subong nga hapon. Makitaan sa sining aerial video ang kadakuon sang halit sang sunog. Sa inisyal nga impormasyon, 15 tanan ka mga panimalay ang ginlamon sang kalayo ngang naglabot pa sa third alarm ang sunog. Mas masubo pagit bangod wala makalawa sa insidente ang bedridden kag PWD nga senior citizen nga si Susan Aitona. Una ini nga ginreport nga natrap kag pasado 2:00 sang hapon na sang nasapuan ang lawas ang biktima. Nadalaman sa sunog ang isa kaido nga chow-chow nga nation nga yara sa cage sang nagluntad ang sunog. Ginapatihan nga kausa sang sunog amo ang palyado nga linya sang kuryente nga nagalin sa balay sang pamilya Goko. May nakitaan pa kag nabatian nga nagalinupok nga kuryente ang nagresponder nga barangay Kagawad. Apang padayon pa sa karon ang investigasyon sang BFP sa matuod nga gintunaan sang sunog. Naga-duty ko balaan, gobra ko sa may Don Esteban lang. Timayo kay may nagambal sa akon nga dito sa amon dampi ang sunog, itadalik mo kuli tuli. Di ubos itong inyo? Ubos gid, wala gid pilin. Church, sa latest nga record sang barangay, naglabot na sa 17 ka mga balay ang gintupok sang kalayo kung sa diin 31 ka mga pamilya ang apektado. Naglabot naman sa masobra 1.2 million pesos ang halit nga gibilin sang sunog suno sa estimate sang BFP Iloilo City. Samtang sa karon
Temporaryo nga nagatiner ang mga evacuees diri sa Jimsang Barangay kag plano nga isaylo sa Halandoni Memorial Elementary School. Jert? Madam Oged, nga salamat sa detalye Kapuso Kim Salina. Personal nga agrabyo o kon problema nagapabilin nga motibo nga ginalantaw sang kapulisan sa pagtiro patay sa empleyado sang Malay LGU. Si John Sala nakatutok. Wala sang kontra sa obra kag sa ila komunidad ang 50 anyos nga empleyado sa Malay LGU nga si Analisa Torres. Gani palaligban sa karon sa iya pamilya kung sino ang sospek nga nagtiro patay sa iya. Apang bangon nakitaan mismo sang pila ka makasilingan sini ang krimen, mayara na sang persons of interest ng kapulisan. Halin sa tatlo, isa na lang kamotibo nga napadalman sa karon sang kapulisan. Ini ang personal nga agrabyo o kung may kaangtanan sa personal nga kabuhi isang biktima ang krimen. According to the witnesses, sir, mag-isa lang po. So, according to the description, pink yung motor, around 5'7" to 5'9" yung height, naka-black jacket, tapos naka-helmet and naka-face mask. Apat ka mga lupok ang nabatian sa pila ka mga residente antes na sapwa na wala na sang kabuhi nga lawas ang biktima. Duwa ka patal nga pila sa ulo, isa sa dughan kag isa sa abaga ang naangkon sa biktima. Antes ang insidente nakabaton pa kuno sang pamahog ang biktima base sa pahayag sang iya mga himata sa kapulisan. Previously, sir, on November 4 daw, naka-receive siya ng death threat. Sa karon ginahaya na sa iya balay ang biktima. Nagasinggita naman sang hustisya ang pamilya sini. John Sala, One Western Visayas. Mga puso, ipaidalon naman sa counseling ang 18 anyos nga Iloy nga nagbilin sa iya mismo lapsag sa tungasang kawayanan. Sunusoton police matapos nga na-identify ang Iloy sang baby boy gin-refer na nila ini sa Municipal Social Welfare and Development Office agud mahatagan sang pagtamod. Madumduman nga mismo mga himata sang lapsag ang nakasapo sa iya sa Barangay Santa Clara, Oton, Iloilo. Gintinguhaan sang news team nga ma-interview ang Iloy kag lola sang bata apang nagpaiway sila nga maghatag sang statement angot sa natabo. Nagpabilin nga ginomonitor ang health status ng mag-Iloy sa Alyosa District Hospital. Ang status ng case nga ni, gin-refer sa aton investigator sa may custody sang MSWD naton for counseling sang nanay and at the same time ang within sa family mismo. Mga kapuso, 1 peso and 40 centavos kada litro nga saka sa presyo ng diesel kag piso sa gasolina ginpatuman sa unang semana sang tuig. Ilang ka mga motorista may reaksyon sa saka presyo. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Epektibo subong nga adlaw nagpatuman sang price adjustment ang mga kumpanya sang gatong. Dululungan nga nagpasaka sang piso kada litro sa gasolina, 1 peso and 40 centavos per liter sa diesel, ukon krudo kag dugang nga piso sa kerosene. Diri sa La Paz area nagabili sang 61 pesos and 80 centavos to 62 pesos and 80 centavos ang gasolina, 58 pesos and 10 centavos tubtob 60 pesos and 10 centavos ang diesel, kag 65 pesos and 35 centavos na ang kerosene. Sa Haro area naman, nagabili sang 60 pesos and 50 centavos, tubtob 61 pesos and 50 centavos ang gasolina, 57 pesos and 10 centavos, tubtob 59 pesos and 10 centavos ang diesel, kag 62 pesos and 84 centavos naman ang kerosene. Apisar 11 pa lang ini nga pagsaka sa presyo sang gatong subong nga tuig, nagapanghakroy na ang mga motorista. Si Jerwin nga isa ka mamumugon kag nagagamit sa motorsiklo sa pagpadulong sa trabaho, nabatyagan gid ang kamahal sang saka sa gatong. Kita lang ang mga minimum wage earner bla like samon. Kung ang piso na mabugat gid kung sa aton lang sa subong pa lang ang pagpasok sa tuig bla. Ang tricycle driver nga si Bernie, bangod hindi makasarang sa full tank, 120 pesos na lang iya ginpatugho nga gasolina. Apektado naman ang kita sini. Bugat mo marasamon nga driver Tapos wala na kaya ano namon banta-banta mo namon nga kung pinatugong namon sa isa kadlaw, namon makaya lang namon. Nagalaom naman ang mga driver nga mapahagan-hagan ang presyo sang gatong agud hindi matamaan ng publiko. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Arang nagabuko ng sopryo. Mga puso, wala naman sang ash emission nga na-record ang PVOG sa 24 oras yung monitoring sini sa Mount Canlaon. Apang halin sa 23, nagsaka naman sa 37 volcanic earthquake sa bulkan.
Apisar wala nagbugas ang abo ang Mount Canlaon sa tinalikdan nga mga inadlaw. Kinahanglan gihapon nga mangin alerto ang mga nag-isar malapit sa bulkan. Bago nagapabilin ang magmatic unrest status dinhi sa idalom sa Alert Level 3 suno pa sa FIVOS. Samtang, padayon nga ginapreparahan sa Negros Occidental LGU ang posibilidad nga maglupok liwat ang bulkan. Nagapakigangot ang gobernador sa LGU SCAG sa Office of Civil Defense sa agud makabalay sang long-term solution sa estado sa mga nagapuyo malapit sa bulkan Canlaon. It's not stable. There are volcanic earthquakes every day, emission of sulfur dioxide. The edifice of the volcano itself is inflated. No? That is why there is still a possibility na ma-erupt siya. Mga puso sa biyernes ng 49 sinulog sa Kabangkalan Festival. Kapuso Fiesta kaupod ang ating Kapuso Stars nila sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Bantayan ta ang surprise performances na Duty Gonzalez, Sofia Pablo, Allen Ansay, kag Matt Lozano. Kita rin kita sa January 10, 8 p.m. sa Kabangkalan City Public Plaza, Kabangkalan City, Negros Occidental. Kita-kits! Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso tagiyas ang duta nga ginaistaran sang mga nasunugan sa barangay Takas Haro. Dayonon ang pagpakudal sa lugar suno sa punong barangay. Mga nasunugan wala pa sang masayluhan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Madayon ang pagpakudal sa nagpakilala tagiyas ang duta sa mga nasunugan sa barangay Takas Haro. Ini ang ginkumpirmar ni punong barangay Joseph Poral matapos ginpakigangutan ini sang abogado sang tagiya. Kaina sang aga, ginpahibalo si Poral sang abogado nga may mga tao ini nga magakudal na kuntani sa lugar. Apang wala ini na dayon, bangod hindi maghatag sang fencing permit si Poral. Maghahatag lang si Poral sang fencing permit kung may pakita nga titulo ang abogado sang nagpakilala tagiya sang duta. Kudala nila, wala silang barangay permit. Kung iguba, pagtapos na pagkagabi, gubon sa mga tao kung kudal nila. Sino ang dalaganan nila kung man Japon? Di dapat istoryahan kung kuan sang mayo. Kahapon lang sang naghingyo si Poral kag ang mga pumuluyo sa abogado nga kun mahimo, pabalikon sila sa lugar kag amat-amatan lang inibayaran. Bangod sini, tuma na lang ang pagkabalaka sang 29 ka mga pamilya nga biktima sang sunog, bangod wala na sila sang iban pa nga maistaran. Karon na sunugan kami, total di man kailangan duta. Yung sigida balinan kami ko kanang medayon, ti way pa may plaster. Wala gid sa iluan. Dili lang gid ka mo. Dili lang eh. Kaya bot kita po mapasugot tes tamang ito santo Andre kami. Budlay gid eh. Sala-salami. Kay na sang aga, naabdan sang news team ang padayon nga validation sang Iloilo City Local Housing Office o kon ICLO sa mga fire victims. Apang sa pagpakigaangot sang news team sa head sang ICLO nga nagpaiway na nga magpa-interview, wala sang bago nga relocation site ang city government. Kung may bago man, makadto ini sa mga backlog kaangay sang nahalitan sang Bagyong Christine kag naapektuhan sang pagpakayo sang Haro Big Market. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas. One Western Visayas. Mga puso, may nagaluntad nga La Nina sa bahin sang Pacific Ocean. Base sa ginpagwa nga press release ng Pag-asa kahapon na hamtang ini sa Central ug Eastern Equatorial Pacific kung saan may ara sang kinasahi nga katugnaw sang karagatan. Baliskan ang epekto sini sa West Pacific kung saan may ara naman sang pag-init rason nga mataas ang tsansa sa above normal rainfall kag bagyo. Sa datos naman sa Metro Weather, may chances ng lapta-lapta nga ulan sa pilakabahin sang Aklan, Capiz kag Negros Island region. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sang Pungsod. Mga kapuso, yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network nga sarang ma-applyan. Sa mga interesadong aplikante, pwede magpadala ng application letter sa careers.gmanetwork.com.
Tatlo ka mga persona ang pilason, lakip na dire ang 29 anyos nga lalaki, 18 anyos kag 45 anyos nga babayi, sanggin pang buno ni alias Genos, 37 anyos sa barangay Ilope, Silay City, Negros Occidental. Sunod sa kapulisan, upod man nga naginom-inom ang mga biktima kag ang suspect. Apang may nagluntad nga pagbaisay, tubtob nga nagluntad ang komosyon. Sang ulihi, nagpauli sa ilabalay ang suspect kag nagkuha sang kutsilyo nga gingamit sa pagpangbuno sa mga biktima. Preso na inikaron sa Silay City Police Station. Padayon pa nga ginabulong ang mga biktima. Dead on arrival sa ospital ang 30 anyos nga si Giovanni Abogadil, residente sa barangay Pasil, New Lucena, Iloilo. Matapos maaksidente sa barangay Sigangaw, Saraga, pasado alas 10:30 sa badusang gabi. Wala gilayon na identify ang biktima. Domingo na ini nakilalan sang ginkumpirmar sang utod sini. Sunod sa kapulisan, posible nakabunggo sa signage sang DPWH sa ginakayo nga dalan ng biktima nga gintunaan sang pagtabog sini sa motorsiklo kag pagkalampos sang yaulo kun sa diin nakaagom ini sang patal nga pilas. Wala ini sang soksok nga helmet. Posible wala makita sang biktima ang signage bangod wala sang suga kag maulanon man ang tiyempo. Mga kapuso, hubog nga driver nga nag-illegal U-turn sa diversion road sa Mandurriao, Iloilo City, wala pa makasumiteros ng sabat sa Land Transportation Office 6. Suno kay LTO6 Regional Director Attorney Gaudioso Hedospan, ginaulat pa nila ang paathag ni alias Dan nga nang salakay sang flower pots nga ginhimo nga barrier sa dalan. Madumduman nga Huwebes sang tinalikdan nga semana sang ginserbe ang show cause order sa driver. 5 ka adlaw ang ginhatag sa iya agod makasabat sa sulat. Natalala naman nga makikita si alias Dan kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas agod personal nga magpangayo sang pasaylo. Mga puso, masobra 30,000 pesos nga balor sang panlupok nga napangkumpiskar sa Bacolod City Police Office ang ginpangguba kaina sang aga. Ginpalapakan sa fire truck ang masobra shin kaboga samtang ginhuluman naman sa tubig kagin panglubong ang masobra 3,000 kanang ilain na firecrackers nga nakuha gikan o kung halin sa non-firecracker zones. May pinakadamong aboga nga na-recover ang Police Station 3 samtang ang Police Station 5 naman ang may pinakadamong nga palupok nga na-recover. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibalon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.